Hello, welcome sa Manhwa Pinoy Hub. Ngayon ay ilalabas natin ang latest chapter ng Internal Supreme Chapter 434 na sana magustuhan ninyo. Simulan na natin. Isang malakas na ugong ang narinig mula sa malayo, matagal na mula nang huli itong marinig. Sa wakas, narinig muli ni Aunt Jo ang tinig na iyon matapos ang higit isang dekada. Hindi mapigilan ni Aunt Jo ang kanyang kasabikan. Nakatitig siya sa tahimik na bumukas na pinto, hindi kumukurap. Isang kakaibang enerhiya ang lumabas mula sa loob. Nagtataka sila kung anong klaseng lugar ang Wooden River. Ang lakas ng espiritual na enerhiya ay maihahambing sa Yenwo. Nabigla si Yun Xiao at tila may iniisip na malalim. Biglang bumukas ng tuluyan ang pinto. Isang mainit at makinang na liwanag ang lumitaw sa loob. At dito nga ay may bumati, at sinabing, "Welcome to the Wooden River." Sila ang unang mga dayuhang nakapasok sa Wooden River sa loob ng 1,000 taon. Bagamat labag sa patakaran, labis ang tuwa ni Aunt Jo. Hindi niya napigilan ang sariling ipapasok ang mga bisita. Hindi rin niya matanggihan ang kahilingan ng mga kasama. Si Mei Dong ay tumakbo papasok habang umiiyak, tinatawag ang kanyang ina. Nakita ng lahat ang eksena at nagkatinginan sa lungkot. Isa-isa silang pumasok kasunod ni Mei Dong. Laking gulat nila sa nakita sa loob. Ang pinto ay nasa gilid ng bangin. Sa harap nila, isang napakalawak na dagat ng ulap. Sa ibaba nila ay isang dagat ng espiritual na enerhiya na dumadaloy na parang ilog. Ang tanawin ay nakakapreskong tingnan at nagbibigay ng hindi maipaliwanag na kaginhawaan. Nagulat si Li Faiyo at napabulalas ng langit. Hindi siya makapaniwala sa napakalakas na espiritual na chi sa paligid. Nakakapagtaka raw na sa ganitong kapaligiran, walang tanyag na dalubhasa mula sa Mei family sa daan-daang taon. Sa ganitong uri ng enerhiya, imposibleng walang nahubog na malalakas na eksperto. Ngunit, may napansin si Yun Xiao, tila may kakaiba sa espiritual na chi. May mali, aniya, habang nakakunot noo. Nagulat si Aunt Jo sa kanyang obserbasyon. Napahanga siya sa talas ng obserbasyon ni Young Master Yun. Ipinagtapat ni Aunt Jo na ang espiritual na chi ay may halong kakaibang elemento. Matagal itong pinag-aralan ng mga ninuno ng Mei family. Natuklasan nilang may lason na tinatawag na Zype sa enerhiya. Zype, tanong ng mga kasama, isang bihirang lason na hindi nila narinig dati. Maraming lason ang nakakaapekto sa cultivation, pero ito'y hindi kilala. Tanong ni Li Faiyo, wala bang solusyon na nahanap sa loob ng 1,000 taon? Sagot ni Aunt Jo, habang mapait na ngumingiti, hindi ito nasolusyonan. Ang pulang ambon na ito, na naglalaman ng Zype, ay susi sa appraisal divine art ng Mei family. Kinakailangan nilang malanghap ang lason upang may segowa ang kanilang espesyal na sining. Ipinapalagay ng mga ninuno na kaya pawang kababaihan ang kanilang lahi ay dahil sa lasong ito. Sinabi ni Aunt Jo, napakalawak ng mundo, hindi madaling tukuyin kung ang mga bagay tulad ng shoyuan ay mabuti o masama. Ipinaalala ni Aunt Jo na dito sa bangin nalunod ang mga magulang ni Mei Dong. Lumuhad si Mei Dong sa harap ng bangin, umiiyak habang tinatawag ang kanyang ina't ama. Sa gitna ng pagdadalamati, biglang nagdilim ang paningin ni Mei Dong. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa gilid ng bangin. Lumapit si M.O. Huayuan at sinuri siya. Sabi niya, ayos lang siya. Masyado lang siyang naging emosyonal kaya nawalan ng malay. Ayon kay Li Faiyo, kahit sino ay hindi makakayanan ang ganitong sitwasyon nang hindi nasasaktan. Napabuntong hininga rin si Yun Xiao at nagtanong kay Aunt Jo kung maaari siyang bumaba at subukan ang Wooden River. Nagulat si Aunt Jo, anong sabi mo? Bababa ka. Tila hindi makapaniwala si Aunt Jo at nagtanong kung hindi siya natatakot. Tanong ni Yun Xiao, ano ang dapat ikatakot? Tinukoy ni Aunt Jo kung hindi ba siya natatakot na baka puro babae ang magiging anak niya. Ngumiti si Yun Xiao. Tinanggap niya na ito ay isang valid concern. Tumawa siya at sinabing, ayos lang. Gusto ko naman. Tumingin siya kay Li Faiyo at tinanong kung interesado rin ba itong bumaba. Naghahanap sila kina Xiao Quan at Huayuan. Namutla ang mukha ng tatlo at mabilis na umiwas at umatras. Pati si Little Xuanzi ay umatras, takot na baka hilahin siya ni Yun Xiao pababa. Lahat sila ay mula sa kilalang mga angkan, at mahalaga sa kanila ang pagpapatuloy ng lahi. Kung puro babae lang ang anak nila, baka patayin pa sila ng matatanda sa kanilang pamilya. Pinigilan ni M.O. Xiao Quan si Yun Xiao at sinabing baka wala rin namang makikitang mahalaga sa baba.
Medyo alang-inang sinabi ito, dahil ayaw rin niyang mawalan ng anak ang kanyang guro. Sinabi ni Yun Xiao, ayos lang. Hintayin niyo na lang ako rito. Tumalikod siya at tumalon sa Wooden River. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, tuluyan siyang naglaho sa kanilang paningin. Halatang kinakabahan si M.O. Xiao Quan, at tinanong si Aunt Jo kung may panganib ba sa ilalim. Umiling si Aunt Jo. Ipinaliwanag niya na matagal nang pinag-aralan ng kanilang mga ninuno ang estruktura ng espiritual na chi. Maliban sa lasong Zype, wala raw ibang panganib. Ngunit, binanggit niya na may isa pang napakalakas na lason na tinatawag na Poison of Dusk. May lalim na 500 metro ang Wooden River. Ni si Aunt Jo ay hindi nangangahas sumisid ng ganoon kalalim. Kapag naipon ang lason sa isang tiyak na antas, ito'y nagiging sobrang corrosive na hindi kayang tiisin ng katawan. Hindi sumagot si M.O. Xiao Quan. Umupo na lamang siya sa gilid ng bangin at naghintay. Pagkahulog ni Yun Xiao sa ilog, agad niyang naramdaman ang malamig at komportableng pakiramdam. Ang tubig ng ilog ay halos puro espiritual na enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Narinig niya ang tinig ng demonic dragon, nagtatanong kung magka-cultivate siya roon upang maabot ang Martial Emperor Realm. Tinuligsan nito si Yun Xiao, handa siyang isakripisyo ang pagpapatuloy ng lahi para lang sa kapangyarihan. Sagot ni Yun Xiao, lason lang yan. Hindi ako natatakot. Ginamit niya ang Tyrant Body Tempering Technique, at lumitaw ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Pinrotektahan siya ng liwanag mula sa tubig ng ilog, kaya tuloy-tuloy ang kanyang pagsisid. Tinanong ng demonic dragon kung paano siya makakapag-cultivate kung hiwalay siya sa espiritual na likido. Tumugon si Yun Xiao, sino nagsabing magka-cultivate ako? Balak sana niyang bumalik sa Yenwu, pero mukhang hindi na kailangan. Nabigla ang demonic dragon, tumatakas ka ba? May sinag ng liwanag mula sa noo ni Yun Xiao, lumabas ang Divine Realm Tablet. Lumaki ito hanggang sa kalahating sukat ng tao at sumisid kasama niya. Napagtanto niyang mas matindi pa ang espiritual na chi rito kaysa sa Yenwu. Bagamat may lason, sapat ito upang ayusin ang kanyang spiritual steel. Kapag naalis ang lahat ng espiritual na chi mula sa steel, wala nang matitirang lason na Zype. Akala ko ba hindi ka natatakot magkaroon ng anak na babae, biro ng demonic dragon. Sa malamig na tinig, sinabi ni Yun Xiao na wala sa pakialam ng dragon kung lalaki o babae ang ipapanganak niya. Binalaan niya ang demonic dragon, kung di ka titigil, itatapon kita at ikukulong sa walang hanggang ilog na ito. Nayanig ang dragon, kilala niya ang ugali ni Yun Xiao at alam niyang maaaring gawin nito ang banta. Kahit galit, hindi na nagsalita ang dragon. Nagsimulang magsanib si Yun Xiao at ang Divine Realm Tablet. Nabuo ang isang vacuum sa paligid nila habang naglalabas siya ng mga divine incantations papunta sa tablet. Nagpakita ng liwanag ang tablet at nagsimulang gumalaw ang mga patterns at ilaw sa loob nito. Naging isang sinag ng liwanag si Yun Xiao at pumasok sa loob ng tablet. Sa loob ng tablet, lumitaw ang mga divine characters, kumikislap at nagpapakawala ng malalakas na kapangyarihan. Hindi maunawaan ng karaniwang tao ang enerhiya at batas na nilalaman ng mga ito. Nagsimulang igalaw ni Yun Xiao ang kanyang mga daliri sa hangin. Sa bawat galaw, may naiiwang after images at ilusyon. Nabuo ang isang gininto ang circular array na lumawak sa walang katapusang espasyo. Sa Wooden River, nagsimulang mabuo ang isang whirlpool sa paligid ng tablet. Ang likidong spiritual energy ay umiikot at dumaloy patungo sa loob ng tablet. Lalong kumislap ang ilaw ng tablet, at isang mapayapang liwanag ang bumalot sa whirlpool. Sa itaas ng bangin, biglang dumilat si Mo Xiaoquan mula sa kanyang pagninilay. Tumingin siya pababa, nagulat at pilit sinisilip ang nangyayari, pero wala siyang makita. Muli siyang nagtanong, wala ba talagang panganib sa Wooden River? Sagot ni Aunt Jo, sa libo-libong taon, wala pa akong narinig na panganib. Ngunit halatang may pag-aalinlangan siya. Babala, huwag lalampas sa 500 meters sa Wooden River, dahil sobrang lakas ng lason sa ilalim na iyon, hindi kayang tiisin ng sinumang hindi Martial Supreme. Mo Xiaoquan ay nagmasid ngunit hindi niya makita si Yun Xiao sa loob ng 500 meters. Naiinis siya dahil hindi niya malaman kung saan nagtago ito. Imo Huayuan pinayapa siya, huwag kang mag-alala, misteryoso si Yun Xiao. Kilala mo naman ang kakayahan niya. Nang sinubukan ni Imo Huayuan na mag-comment pa,
Pinatahimik siya ni Mo Xiaoquan, pag nagbitiw ka ulit ng walang galang kay Master Yon, pauuwiin kita sa Holy Region. Nagulat si Imo, pero ngumiti na lang ng may halong pagkaasiwa. Hindi rin niya lubos maintindihan kung bakit sobrang taas ng respeto ni Mo kay Yun Xiao. Li Faiyu at Aunt Jo nagulat nang marinig ang salitang, Saint Level. Nagtanong si Li Faiyu, galing ba siya sa sanctuary? Sagot ni Imo Huayuan, ang master ko ay si Yuan Gaohan. Nanlaki ang mga mata ni Li Faiyu, si Yuan Gaohan. Tagapamahala ng Spiritual Department ng Holy Region. Tumango si Imo Huayuan bilang kumpirmasyon. Nagulat si Li Faiyu at Aunt Jo. Isa sa mga kasama ni Yun Xiao ay disipulo ng chief ng Holy Region. Ang isa naman ay isang martial emperor. Pareho silang nalito, sino ba talaga itong Li Yun Xiao? Lalong lumalim ang misteryo sa kanilang isipan. Sa loob ng Divine Realm Tablet, biglang dumilat si Yuan Gaohan, nagulat sa kakaibang fluctuation ng spiritual chi. Napatanong siya, ano ang ginagawa ni Li Yun Xiao? At agad siyang lumipad paakyat. Si Yuan Gaohan ay umalis matapos sabihin, bantayan mong mabuti ang banal na apoy sa purple na kaldero. Siya ay naging liwanag at lumipad palayo. Guyo siyang agad na umupo sa harap ng purple na kaldero, buong konsentrasyon sa gintong apoy para masigurong walang aberya. Habang ang iba pang mga cultivador sa Mount Inch ay nakaramdam ng kakaibang enerhiya at nagmadaling lumipad papunta sa lugar. Ang demonic dragon ay lumitaw at lumutang sa ibabaw ni Yun Xiao, tahimik na pinagmamasdan ang pagdaloy ng spiritual energy mula sa lahat ng direksyon. Yuan Gaohan ang unang nakaobserba sa nangyayari. Aniya, inaayos ni Li Yun Xiao ang Divine Realm Tablet. Ang eksena ay tila gumuho ang langit at nilamon ng baha ang lupa, sobrang daming spiritual energy ang dumadaloy. Karaniwan, ang pag-aayos ng mga artifact, mula tier 1 hanggang 9, ay ginagawa sa kaldero, pero si Yun Xiao ay gumagamit ng likas na spiritual energy, isang pambihirang pamamaraan. Ito na ang ikalawang beses na ginawa ito ni Yun Xiao. Noong una, buo pa ang tablet kaya mas madali. Ngayon, mas mahirap ang proseso. Dito ay tumawag si Yun Xiao. Matandang Yuan, tulungan mo akong kontrolin ang Shangqing Spirit Gathering Array. Ang gintong array ay lumipad pababa kay Yuan Gaohan, na agad itong sinalo gamit ang kanyang soul power at maingat na pinaikot ito sa harap niya. Ang array na ito ang humihigop ng dagat ng spiritual energy. Itinaas ni Yun Xiao ang kanyang daliri at nagsimulang gumuhit ng mahiwagang mga simbolo sa ere, habang sumusunod dito ang isang pulang liwanag. Gumuhit si Yun Xiao ng anino ng isang phoenix na sumayaw sa langit. Sa kanyang kagustuhan, nagbago ang paligid. Habang lumilipad ng libu-libong milya, ang phoenix ay tumili at bumagsak sa lupa. Sa kanyang paglapag, nagliyab ang buong spiritual energy, naging dagat ng apoy. Mula sa lupa ay lumitaw ang isang sinaunang territory array. Nagliliwanag sa pulang apoy at tinatanglawan ang langit. Si Yuan Gaohan ay napalunok, hindi makapaniwala. Paulit-ulit siyang nagbubulong sa sarili. Ang sinaunang Realm-verse formation, ay binubuksan ang 4 na elemento, lupa, tubig, apoy, at hangin. Hindi niya inaasahan na masasaksihan niya ang ganoong kabiga-bighanang tagpo. Aniya, hindi nasayang ang buhay ko. Kalma si Yun Xiao, binago ang kanyang handsil. Inangat niya ang isang maliit na piraso ng breathing earth. Naglalabas ng essence ng lupa. Nang isampal niya ito sa ere, nagliwanag ang espasyo. At lumitaw ang isang tigang na lupa. Sinabi niya, buksan ang kapangyarihan ng lupang teritoryo. Kasunod nito, aktibahin ang hangin. Sa ilalim ng kanyang kontrol, nayanig ang buong Divine Realm Tablet. Lumitaw sa langit ang 3 puwersa ng teritoryo sa kulay. Pula para sa apoy, dilaw para sa lupa, at abuhin para sa hangin. Ang spiritual energy na bumuhos ay mabilis na sinipsip ng 3 puwersa. Kahit dati ay natatakot si Yun Xiao na sumobra ito. Ngayon ay kulang pa nga ang enerhiya sa sobrang paglamon nito.